Uusad na po ngayong araw ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa pagbusise kung paano na-audit ang mahigit 612 million pesos na confidential funds na winidraw at winaldas daw ni Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo, lumabas po sa paglilitis sa 500 million pesos ang pondo o ng pondo ang kinubra sa land bank ng opisina ng OVP, habang 112 million pesos ang idinaan po sa DepEd. Simula po ngayong Lunes, mga COA auditors naman ang ihaharap na testigo ng prosecution para matalakay kung paano na-liquidate ang naturang pondo at kung sumunod ito sa guidelines ng gobyerno. Tatalakayin din po sa paglilitis mamaya ang bahagi ng confidential funds na pinababalik po ng COA sa tanggapan ng Vice Presidente. Samantala, handa naman daw i-cross-examine ng depensa ang mga testigong ihaharap ng prosecution kaugnay po sa alegasyon ng pagwawaldas daw ng Vice Presidente sa kanyang confidential funds. Kasama sa inaabangang testigo ng prosecution si Mary Grace Piatos na naging sentro ng issue sa confi funds ng Vice noon. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa sila sa pagharap ni Piatos at ng ibang testigo para patunayang wala talagang katiwalian sa paggasta sa nasabing confidential funds. Umaasa naman po ang pamilya Duterte na makakauwi sa lalong madaling panahon sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin ngayon sa The Hague sa the Netherlands. Ayon kay VP Sara, hindi nila inaalis ang posibilidad na sa kulungan na nga pumanaw ang dating Pangulo. Pinag-uusapan na raw ito ng kanyang pamilya kaya nagbigay na rin daw ang dating Pangulo ng ilang instructions kung sakali mang mangyari ito. Sa Nobyembre pa magsisimula ang paglilitis kay Duterte pero inaasahang aabutin ito ng ilang taon bago maibaba ang hatol ng ICC. Malapit naman na daw makumpleto ni Senator Panfilo Ping Lacson ang dulo ng kanyang investigasyon sa mga bagmen sa maanumalyang mga proyekto dyan po sa Taguig. Ayon kay Senator Ping, nadiskubre nila na may 10+2 scheme pala ang pamamahagi ng kickback sa mga itinayong proyekto sa lungsod. Matatanda ang una ng sinabi ni Lacson na naisumite na niya ang ilang mga ebidensya sa ombudsman pero itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga paratang. Papunta na kami doon sa dulo. Meron na kaming pahayag kung paano nagsisimula yung magdala yung kontratista ng pera, ng kickback. Ang kalakaran kasi dyan, 10+2. 10 sa principal, 2 for the boy. Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, abiso po sa ating mga magulang at mga estudyante. Nagsuspindi na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan. Bunsod pa rin yan ang masamang panahon na dala po ni Bagyong Luis. Walang pasok po sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Bulacan. Kabilang po dyan ang Malolos City, Obando, San Jose del Monte City, kasama rin po ang Santa Maria at San Ildefonso. Wala ring pasok sa Balagtas, Pulilan, Marilao, Bocaue, May Kawayan City at sa Hagonoy. May mga nagsuspindi din ng klase sa Pangasinan, sa lahat po yan ng antas. Kaya na lamang ng Bayambang, Calasiao, Infanta, maging sa mga Tarem. Maging sa Pozorubio, San Carlos City, Orbistondo at Dagupan City, suspendido ang klase. Ganyan din po sa ilang bayan ng Quezon, gaya po ng Burdeos, Panukulan at maging sa Polillo. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa San Miguel, Bulacan at mga bayan po ng Aguilar at Basista, dyan naman po yan sa Pangasinan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.